Okay, oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 3 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Fishing ban sa Limay, Bataan ipinatupad na sa gitna ng oil spill sa bahagi ng Manila Bay. 18 sa 24 na valves ng lumubog na oil tanker, yun, natakpan na. Ronda Pilipinas. Investigasyon sa war on drugs ipagpapatuloy ng Kamara. Hirit na padaluhin sina dating Pangulong Duterte at Senator De La Rosa, hindi na kailangan ayon sa isang kongresista. Ronda Pilipinas. Voting records ni Bamban Mayor Guo sinusuri na ng COMELEC. Suspendidong alkalde pinasusuko na ng NBI. Ronda Pilipinas. At balita sa ibayong dagat naman, pag-atake sa Beirut, Lebanon, inako ng Israel. Ronda Pilipinas. Balita naman sa mabalagasan, Filipina boxer Nesty Petesio pasok na sa round of 16 ng boxing ng Paris Olympics at NBL. Nagsagawa ng coaching clinic bago ang paglarga ng bagong season sa Sabado. Ronda Pilipinas. Sa ating showbiz naman, kilala niyo siguro ito, malapit na Pasko, Jose Marichan isinusulong na maging national artist. Ronda Pilipinas. At sa NBI, kinuha ng landlord ang gamit mo ng sapilitan. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At mamaya sa LBI, devices, may benepisyo daw ba sa health natin o kalusugan? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Oy! Uy, alam nyo, may nabalitaan po ako sa social media po. Ito, social media lang naman po ito. Marami daw po mga Chinese, di ba? Marami na umaalis ngayon sa Pilipinas sa Chinese dahil sa pagsasara ng Pogo. Yung order ni Presidente, ito po nangyayari. Yung mga Chinese na umaalis, gusto daw nilang magpakasal sa mga Pilipina para maging Pilipino. Kaya mag-iingat po yung mga Pilipinang inaalok ng kasal. Mag-ingat po kayo. Naku, marami yan. Hindi lang mga Chinese, may mga foreigners pa, di ba? Na iba? Oo, ay mag-ingat ho tayo dun ho sa mga inaalok ng kasal na mga Pilipina. Baka kayo gagawing scapegoat o yung tinatawag na pamamaraan lang yan para sila'y manatili sa Pilipinas. Nakaw! Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Ronda Pilipinas. Live na po tayo sa DWIZ 882 Metro and Mega Manila at live din po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations and of course sa lahat ng Radyo Ronda sa buong Pilipinas and of course sa lahat ng ginagawang radyo kanina mga TV sa Aliw Channel 23. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Sa detalye ng mga balita natin, ipinatupad na ni Bataan Governor Joet Garcia ang fishing ban. Yan ang nga sinasabi ko Sa Limay, Bataan, bunsod ng oil spill mula sa lumubog na tanker Terra Nova sa nakargado ng 1.4 million liters ng krudo. Ayon kay Governor Garcia, posibleng palawigin pa o palawakin pa nila ang fishing ban kung kinakailangan. Bagsak din sa pagsusuri ang kalidad ng tubig sa ilang barangay sa Limay, Bataan, kaya't hindi ligtas ang pagliligo, yung paliligo po doon at saka panghuhuli ng isda. Dalawa, panghuhuli at saka pagligo. Sa kabila nito, wala namang nakikitang bagong oil sheen ang Philippine Coast Guard at malabo rin itong makarating sa Metro Manila sa ngayon. Bagamat naselyuhan na ang mga tumatagas na valves na lumubog sa barko, hindi pa rin masimulan ang pagsipsip sa langis dahil sa malakas na agos sa ilalim ng dagat. Ronda Pilipinas. Muling nadagdagan ang bilang ng mga natakpan na valves mula sa lumubog na barko na tanker na Terra Nova dyan po sa may Limay, Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, mula sa 24 na valves, nasa 18 na ang naisara. Dahil dito, makokontrolan niya ang pagtaas ng nasa 1.4 million liters ng mga industrial fuel oils. Sa ngayon, nasa 1 litro kada oras ang lamang ang oil leak. Sabi nga ng Philippine Coast Guard, hindi na umabot ng 1 litro, no? Na maituturing na minimal ang pagtagas nito. Ipagpapatuloy naman ngayong araw ng PCG at iba pang otoridad ng pagsipsip o siphoning na tinatawag, siphoning operations o siphoning operations upang matanggal ang mga langis sa nasabing barko. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang report. Publiko, pinalahanan ng DOH o Department of Health sa masamang epekto ng oil spill. Alamin natin report ni Patrol 5 Aya Yopango. Kuya Aya, go! Nagpalabas ng impormasyon ng Department of Health o DOH sa publiko upang maprotektahan ang sarili sa masamang epekto ng oil spill. Ayon sa DOH, kung madikitan ng langis ang balat, hugasan kaagad ng malinis na tubig at sabon, habang kung damit naman ang nadikitan ng langis, linisin ito sa karaniwang paraan, pero iwasan ang paggamit ng matatapang na detergent. Bukod dito, tigilan ang mga alagang hayop na pumunta sa mga lugar na kontaminado ng langis at tiyaking maitatapon ng tama yung mga basurang apektado ng oil spill at wag na wag itong sunugin. Pero payo pa rin ng DOH sa mga responder, volunteer at cleanup workers na magsuot ng protective gears tulad ng gown, gloves, bota at goggles kung saan agad ding hugasan yung mga sinuot at itinapon sa tamang basurahan yung mga kanilang ginamit na mga gloves. Inikayat din yung mga residenteng nakatira malapit sa oil spill na maghanap muna ng pansamantalang matutuluyan. Mahigpit naman ang ipinagbabawal ng DOH sa publiko na lumangoy sa mga lugar na apektado ng oil spill, gayon din ang pagkain ng isda at ibang pagkain pandagat na mauhuli malapit sa oil spill, kasama na yung pag-inom ng tubig na kontaminado ng langis. It is Patrol number 5. Ayaw yung pang-comparison implementado ng lakas. DWIC, nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. At ngayon, alamin natin, maganda ang sikat ng araw ngayon Ano nangyari? Ganda na nga ng sikat sino-question pa Alamin po natin ang pinaka-latest weather report natin. Go! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alam mo kahapon, nasa Makati rin ako kahapon, na naranasan ko yung yung pulu-pulong ulan. Yung area ng kung nasaan yung sasakyan ko, doon lang umuulan. Pero doon sa may bandang kanto, mainit ang araw. di ba? Yun ang mga pulu-pulo na tinatawag. Isolated ba? Isolated yung mga ganyan. Okay, alamin po natin na kung tayo makakapagplano ng dire-diretso dahil nakita na natin ang sikat ng araw. Tingnan natin kung may istorbo ang plano natin sa pamamagitan ng weather report ni Daryl Justin. Daryl, go. Wala pa rin tayo bibigay na paninira ngayon kasi Pilipinas, ihatid na natin ang latest sa lagay ng panahon kung saan southwest monsoon pa rin po ang patuloy na makakapekto sa western sections ng northern at central Luzon, partikular na sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region o CAR, Zambales, Bataan at maging dito sa
Metro Manila. Ibig sabihin, mga isolated rains gaya ng naranasan ng mga pumupunta sa Makati, isolated rains at thunderstorms ang iira lalo na sa dakong hapon o gabi. Gagaya kagabi ha, hindi ko alam boss ko na ano kagabi. Napakalakas ng ulan, bandang alas 6, alas 7 ng gabi Wala. dito sa Maynila. Sa amin, wala. Mahal ka ni Lord. Oo. Pero in general, makakaranas tayo ng fair weather conditions sa araw na ito. Kung nakikita ninyo yung satellite image na meron tayo, halos walang kaulapan. Napakalinis. Ibig sabihin niya, southwest monsoon ang kasalukuyang umiiral. At the same time, inaasahan sa susunod na araw o sa mga susunod na araw, hihina ang hanging habagat at dahilan dito, may namamataang high pressure area. Kung ang low pressure area nagdadala ng sama ng panahon, ang high pressure area sa may northeastern section ng ating bansa, dito daw huling namataan ng pag-asa yung HPA, northeast section ng ating bansa. Ibig sabihin, makakaranas naman tayo ng mainit at maalinsangang panahon sa mga susunod na araw. Yan ang ina-expect. Kaya yung mga nagpaplano ng mag-outdoor activities, this is the best time for you. Samantala, good news ulit, ito na naman, walang tropical cyclone o LPA. Narinig ko na yan. Na namamataan ng pag-asa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Pero base naman din sa imagery ng windy.com hanggang sa mga susunod na araw, in fairness, wala nga nakikitang mamumuong sama ng panahon na inaasahan. And at the same time, sinabi rin ng pag-asa kanina sa kanilang weather bulletin na bukas, Agosto na, Agostuhan na bukas. Sa buwan ng Agosto, inaasahan natin ng 2 hanggang 3 bagyo ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa buwan ng Agosto. So bantayan natin yan maigi. Ano, 3? 2 hanggang 3. My goodness. Yon, so paghanda na maigi ngayon pa lang huling araw ng July, may abiso na tayo. Paghandaan, posibleng 2 hanggang 3 bagyo. Forecast naman tayo para sa araw na ito sa Metro Manila. Inaasahan natin na fair weather conditions, wala halos mga pag-ulan. Kung meron man, hindi lalakas at hindi tatagal mula umaga hanggang tanghali at hapon. 31 degrees Celsius ang in-expected na highest temperature. Samantala, pagdating sa gabi, inaasahan natin ng mga pag-ulan dahil sa localized thunderstorms at hanging habagat. 29 degrees ang temperatura na inaasahan mamayang gabi sa Kalakhang, Maynila. Metro Cebu naman tayo, inaasahan na ngayong umaga, fair weather conditions din. Pagdating ng tanghali, asahan po mga localized thunderstorms. Hindi tatagal at hindi po lalakas. 31 at 30 degrees respectively. Pagdating sa gabi, banayad at fair ang mararanasang panahon with 27 degrees Celsius na temperatura. Sa Metro Davao naman, asahan na kalmado lang ang panahon. May mga konting pag-ambon dahil sa pag-research natin kanina, sa 5 to 10% lang ang chance na pag-ulan. So mga ambon lang yan. Pero in general, maganda ang magiging lagay ng panahon sa Metro Davao. 30 degrees mula umaga hanggang hapon. Pagdating ng gabi, babagsak yan sa 27 degrees. Pakiulit nga yung Maynila, pare. Maynila tayo, balik tayo sa Maynila. Ayan, Metro Cebu, Metro Manila. Yes. Yan. Papakarwash ako mamaya. Yes, pwede. Kasi ako din, pagtapos ko sa trabaho, magpapakarwash din ako. Yun. Nanggigitata ang sasakyan ngayon. Sa putek! Okay, punta na tayo. Sumikat ang araw. Kanina ganap na alas 5:39 ng umaga. Laki naman ng numero na yan. Parang tumataya lang sa bingo ay sa loto't bingo, no? Lulubog ang araw mamaya. Anong oras pa yan? 6:26 ng gabi, lulubog ang araw. Antabayan na susunod kong weather report mamaya sa Balitang Bayan, alas 12. Uy, may pangako ka bukas, di ba? Ha? May pangako ka bukas. Pangako bukas. Oo, di ba magki-Christmas countdown ka bukas? Bukas na, oo nga pala. Walang 31 kasamang ngayon, kanta, diba? na ba? 31 ngayon. 31 ngayon, Oo, August August 1. Oh, Tirahin mo na, sige. pare. Magbabiral ka niyan. Para kakaiba Christmas countdown, Oo. Agosto pa lang meron na. Yeah. Basta ang bilin lang sa ni boss, huwag kang mangangaroling. Wag. Bawal. Re-reserve ko na lang yan sa December. Yan. Una kong pagkakarolingan, si Dennis. Nako po. Kaya nga sabi ko, bawal. At yan ang aking weather report, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy mga balita sa Ronda Pilipinas. Walang kadala-dala ang Pilipinas sa sunod-sunod na paglubog ng mga oil tanker sa bansa. Ito binigyan din ni Oceana Vice President Attorney Gloria Ramos sa DWIZ matapos na lumubog ang 2 barko. 2 sa Bataan.
Kinwestiyon ni Attorney Ramos na bakit patuloy na pinapayagan maglayag ang mga barko sa kabila ng masama ang panahon bunsod ng bagyo. Ito anya ang nagiging dahilan ng pagkakasira ng karagatan lalo na ng kalikasan. May oil spill na naman. Pero ang what is frustrating is we act as if this is the first time. Para bang hindi tayo natuto sa mga matinding oil spill na nangyari, matindi ang impacts sa ating mamamayan, sa kabuhayan ng marami, at of course sa ating marine resources, fisheries, and marine habitats such as mangroves, corals. Parang alam mo yung kanta ni Gary Valenciano? Yung andiyan ka na naman. Yan. Dahil dito, pinakikilos na ng grupo ang Department of Environment and Natural Resources upang maiwasan ang pagkalat pa ng langis sa ibang karatig lugar sa Manila Bay. Nakita natin siguro hindi na regularly nagbibit or hindi pa rin ingrained sa minds of the authorities and even stakeholders. Kaya ang source nga ng media, nakikita nyo, mga civil society organizations, people's organizations. When it was happening, we only heard from Coast Guard. But what we did talaga, we reach out to our allies sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries, doon sa Department of the Interior, Local Government. DNR. How can we help? Yeah, and DNR should be on top of that. Yan po ang tinig ni Oceana Vice President Attorney Gloria Ramos sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, posibleng umabot na sa mahigit 350 million pesos ang mawawala sa mga mangingisdang umaasa sa Manila Bay. Ito'y batay sa pagtaya ng BFAR sakaling lumala pa ang pagtagas ng langis mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Tinataya ng mga abot sa 46,000 mangingisda mula sa Regions 3 at 4A ang apektado sa nasabing oil spill. Una nang nilinaw ng BFAR na tanging lokal na pamahalaan lamang ang ng mga nasabing rehiyon ang magpapasya sa pagpapatupad po ito ng fishing ban. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Resolusyon na magsusulong o na nagsusulong na ipatigil muna ang PUV Modernization Program. Permado na ng 22 delikado to, kaobet. Tuloy na to. Ng 22 senador. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Ate Celi, go! 22 senador ang pumirma sa resolution na nagsusulong na pansamantalang suspindihin ang pagpatupad ng Public Transport Modernization Program na dating kilala bilang PUB Modernization Program. Tanging Senator Risa Ontiveros ang hindi pumirma sa Senate Resolution 1096 para ipanawagan sa Malacanang na suspindihin muna ang pagpatupad ng naturang programa hanggat hindi natutugunan ang mga problema. Matatandaan sa pagdinig ng Senate hearing ng Committee on Public Services noong July 23, pinuna ni Senator Raffy Tulfo at ng iba pang senador ang hindi planado at minadaling pagpapatupad ng programa. Si Senate President Chis Escudero naman mismo ang nagrekomenda ng pagbuo ng resolution para sa sense of the Senate para pansamantalang suspindihin ang modernization program. Nakasaad sa resolution na malinaw ang pangailangan na reviewin at muling i-assess ang epekto ng programa upang matugunan ang pangamba ng ilang mga driver at operator na apektado nito. Isa sa mga isyung lumutang sa pagdinig ang kakulangan ng information drive, kaya marami pa rin ang hindi nakikiisa sa consolidation ng mga unit. Bukod dito, hindi pa rin nare-resolba ang issue kaugnay sa mataas na presyo ng modern PUBs na hindi nila kakayanin ng maliliit na driver at operator. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report.
Panukalang regulasyon ng motorcycles for hire aprobado na sa Kamara. Alamin natin ang Reporting Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Aprobado na sa Kamara ang panukalang i-regulate ang motorcycles for hire sa bansa. Sa ginawang botohan, 200 ang pumabor habang isa naman ang tutol sa panukala bilang epektibong alternatibong transportasyon at mabisang kabuhayan para sa mga Pilipino. Kabilang sa may akda ng naturang panukala sina Representatives Rachel Margaret Del Mar, El Rey Villafuerte, Rog Gutierrez, Manuel Jose Dalipe, Rufus Rodriguez, Joel Chua, Salvador Pleito at iba pang mga kongresista. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, naiintindihan ng Kamara ang pangangailangan na maging ligtas ang pagbiyahe ng mga pasahero at produkto. Sa ilalim ng House Bill 10424, dapat ay rehistrado ang motorcycles for hire sa Land Transportation Office o LTO upang masiguro ang roadworthiness nito. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang inaatasan naman ng panukala na mag-regulate ng operasyon para sa motorcycles for hire kung saan ay walang digital platform na magagamit para sa book ng biyahe sa mga ito. Ang bilang ng mga motorcycles for hire sa isang ruta ay tutukuyin sa pamamagitan ng local public transport route na planado at inirekomenda ng lokal na pamahalaan. Upang makakuha naman ng prangkisa o Certificate of Public Convenience, ang isang aplikante ay dapat Pilipino, mayroong pinansyal na kakayanan, LTO Certificate of Vehicle Registration, insurance coverage at tax identification number o ang Certificate of Registration bilang isang common carrier. Nakasaad din sa panukala ang pangangailangan na magparehistro ang mga motorcycle taxi platform providers at online e-commerce platform providers sa Securities and Exchange Commission at sa itatakdang requirement upang maging accredited. Ang bilis ng isang motorcycles for hire ay ililimita lamang sa 60 kilometro kada oras. Ang LTFRB din ang inatasan na magtakda ng pamasahe, surcharges at iba pang transportation fee na maaaring singilin ng mga operator o EPP at ang MTPP. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impinang may tawdong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Ihaharap na kaso ng Senado laban kay suspended Mayor Alice Guo, suportado ni Senate President Escudero. Narito ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ati Sally, go! Suportado ni Senate President Chis Escudero ang gagawing pagsasampa ng kaso ng Senado laban kay suspended Badban Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa patuloy na pangiisnab sa pagdinig ng Senado may kaugnayan sa mga niraid na Pogo Haba. Una rito sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na sa kanyang rekomendasyon magsasampa na ang Senate Secretary ng kaso laban kay Guo. Ito'y kasong paglabag sa Article 150 ng Revised Penal Code, may kaugnayan sa disobedience to summon o pagsuway sa pagpapatawag ng Kongreso. Ang kasong disobedience to summon ay may parusang aresto mayor o pagkabilanggo na 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan at multa na 40,000 hanggang 200,000. Samantala, sinabi ni Senate President Escudero na kung sakali magiging test case ito dahil maaaring ngayon lang magsasampa ng kaso ang Senado o Kongreso laban sa hindi umaharap sa investigasyon. Pinaliwanag ni Escudero na kailangan na may tatayong complainant laban kay Guo na may personal knowledge sa disobedience niya sa summon ng Senado dahil hindi pwedeng Senado bilang institusyon ang mag-file ng kaso. Sa isang banda, hinikayat muli ni Gatchalian si Guo na lumantad na tumarap sa investigasyon kung ayaw matalo sa kinakaharap na asunto. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Teka muna. Ako po'y mangungumusta sa ating mga kaastig. Sa Arena Plus! Yan! Talaga hindi gumalaw no? Oo. Kumusta mga kaastig? Gawin po natin mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app.
dahil sa Arena Plus astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talaga magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong games. Kasabay ng Paris Olympics 2024, tara't samahan nyo kaming suportahan ang ating mga atleta sa ginto para sa astig na atleta campaign ng Arena Plus. Sabay-sabay rin nating i-cheer ang newest ambassadors na sina gymnast and Olympian Carlos Yulo at boxing champ Yumer Marshall. Mangolekta ng up to 2024 daily rewards gamit ang Arena Plus mula July 15 hanggang August 11, 2024 as Olympics Payday. Bukod dyan, pwede mo nang tutukan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide, kagaya ng PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Dahil dito sa Arena Plus app, kompleto at always updated po kami. Safe kayo dito dahil license po kami. Ang mismong Arena Plus ay license ng PAGCOR. Sa mga casting listeners and followers and viewers out there, download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Remember, gaming is 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Iyon! Oras mo natin sa buong Pilipinas, 28 minuto na. 29 na. O, 29 na minuto, makaraan ng alas 10 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ano na? Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Oy, assessment muna tayo sa opening ng school. Dahil may balita, ilang school ba yung hindi nakapag-open? 800 ba yun? Oo. Para mas malinaw po na pag-usapan na rin, nasa linya po natin ang chairman po ng Teachers Dignity Coalition. Walang iba kundi si Chairman Benjo Basas. Chairman, magandang araw po. Yes, Sir Dennis, magandang umaga po. No? At magandang umaga rin sa mga taga-subaybay natin. Sir, istorbohin namin kayo. Wala ba kayong klase? Wala po, naka-study leave po ako ngayon. Ganun po ba? Umiikot lang ako sa mga school. Oo, kayo'y nag-monitor, Sir Benjo? Yes, sir. Kailangan, para Opo. makita. Sir, ano ba yung latest na nakuha po? Ano pa yung parang chalk allowance? Anong tawag doon sa allowance na yon, Sir Benjo? Yung pong, yung teaching allowance po na tinatawag namin. That's 5,000 pesos per teacher, no, in the DepEd. Ano na nga yung para saan na nga? Yun po ba yung para sa chalk, Sir Benjo? Opo, yan yung tinatawag din namin dati na chalk allowance. No? But recently, tinawag na cash allowance yan dahil hindi lang naman chalk kasi representation of materials, teaching materials. Po. Yun. But later on, hindi na lang naman yan pang teaching materials. Kaya tinawag po siya na cash allowance. Pero ngayon, under the new law, itong Kabalikan sa Pagtuturo Act, teaching allowance na ang tawag dito. More specific. Pero Sir Benjo, totoo naman, maski nung ako'y estudyante pa, ang mga bumibili talaga ng chalk ay mga teacher talaga. Galing yan sa kanilang pera. Yes, sir. Ganyan po ang aming experience talaga. Oo nga. Okay, Sir Benjo, may binabanggit ho kanina dahil sa Habagat at saka kay Karina, na bagyong Karina, meron ho mga eskwelahan na parang ang serve niya ay evacuation center. Mga ilan ho itong mga hindi ho nakapag-open nitong opening school ng Lunes ba tayo, no? Lunes. Opo. Iba-iba, no? Kasi yung assessment ng DepEd, no? Hindi nga namin maunawaan, no? Basta nung Friday, nung 26, ang sabi nila, around 730 schools po yan. No? Nung Sabado naman, ay naging 1,002. Tapos nung Sunday, no, ay nung 28, no, ang sabi nila ay around 1,063. Pero nung Monday, nung nag-open tayo, that's a little more than 800 na lang yung sinasabi. So, iba-iba po. At kung mag-relate tayo dun sa latest pronouncement ng DepEd, no, more or less nasa, yan nga, no, nasa more than 800, no, but less than 1,000 naman po. Yun ang sabi ng DepEd po. Magkakaroon po itong mga estudyantang ito, mga batang ito, ng parang remedial class, Sir Benjo?
Yes, probably no, magkakaroon po nung make-up, no. Pero depende no kung anong modality yung gagamitin natin, no. Pwede kasi Saturday Tama. physical classes. Tama. Pwede rin naman po yung mga established, no, na alternative deliveries po ng Department of Education like modular or Oo. online. Ano po ba Pero yun? sa ngayon, wala pa po, wala pa. Oo. Kanino hong desisyon yun kung magmo-modular o mag-face-to-face? Sa DepEd po ba yun o sa mismong principal na Sir Benjo? Empowered po ang mga principal natin ano, Yun. kung anong modalities yung pwede nilang gamitin. Ano. Pero alam mo, normally yung iba talaga hindi makadecide kaya magtatanong pa uli doon sa next level yung superintendents no, ng mga division. Oo. So, kumbaga, meron namang participation yung mga parents yan, ano? Yung kanilang mga sa palagay nila mas makakaganda at makakatulong. Yes sir, dapat no, meron tayong tinatawag po no na school-based management no at yung community naman ay sinasama rin natin sa mga usapan. Oo. Okay, so puntahan na po natin. Overall assessment po natin sa pagbubukas ng klase. Naging matahimik po ba? Naging maayos naman po ba? Wala ho bang naging problema dito sa mga lalong-lalo na do sa mga requirements sa mga eskwelahan dahil lang mga kababayan po natin galing sa baha, Sir Benjo? Opo, no, syempre inuuna po natin yung kapakanan ng ating mga bata no when it comes to enrollment no, and registration or listing po no. Wala naman tayong hinahanap na requirement talaga no na mabibigat no. At kung may kulang man halimbawa binaha yung kanilang documents or whatever no. Temporary enrolled no, tinatawag po natin yan temporary enrolled. After all, kung sila naman ay lalo na no kung sila ay galing sa ibang eskwela no, transferee. Yan naman po ay madali namang may paraan naman po para yan ay makuha po natin. Ano po? No, so binibigyan natin ng ganyan po opportunity no yung mga bata at magulang lalo na galing tayo nga po no sa isang kalamidad. Oo. Sir Benjo, na-monitor nyo ba yung, merong isang eskwelahan po yata sa Quezon City, yung grade 11 ho ba? Parang hindi sila tumatanggap muna. Paano ho nangyari doon? Ano ho nangyari doon? Sinasabi nila sobrang dami na no ng estudyante. ng kanilang estudyante no? At yung mga karatig na paaralan naman nila na may senior high school na offered ay maluwag. So tama rin lang din naman ano na pwede naman po talaga natin gawin yan as matter of decongesting no our school no kasi kung sobrang laki na ng population ng school tapos integrated no integrated po yung senior yung high school nila may senior at may junior pwede naman po yan no pero pagpapaalam lang rin natin ano sa mas nakatataas sa Department of Education Division of Quezon City no at mukha namang pinayagan sila no but of course nung pinapakita po ng issue na to talagang meron talaga tayong malala no na congestion ano sa ating public schools to the extent that a public high school or senior high school no would need no di ba to close no their school for enrolling for enrollees no for incoming grade 11 no parang medyo mabigat po. Yung ano ba ratio ngayon? Ratio ng one teacher, how many students? Pag-aggregate po kinuha natin gaya ng report kahapon ng Department of Education. Pababa po yan ano kasi considering that we have almost 1 million teachers no. Tapos meron lamang tayong in-expect no na aabot no maximum na 25 million or 27 million all in all no ng mga bata ibig sabihin niyan 1:27 ano ang baba niyan no pero hindi yan yung actual no na hindi yan yung actual hindi yan nagma-manifest doon sa ground no kasi sabi ko nga aggregate po yan no pero ang issue natin ay marami pang mga teaching positions no na hindi naman talaga nagtuturo no o wala naman sa actual classroom teaching like the head teachers and the school heads yung mga principals po no so yan palang dalawang groups na yan marami na yan ano po. 25 to 27 pala ang nandito sa akin detalye nasa 20 million lang. 20 million po kahapon no yung yan yung naitala natin. Pero ang projection natin for this year it's 25 to 27 Sir Benjo. Hindi po yan lumalayo sa ganyan po no last year po umabot naman tayo sa 25 no
may mga pagbaba po tayo sa tala noong panahon ng pandemic, no, pero nababawi din naman. At saka may mga ano po kasi, no, may enrollees pa sa ating mga private schools, no. So kaya in total po nasa 27 po. Iyon. Okay, last question ko na to, Sir Benjo. Alam kong very busy ka. Itong pagkawala ng mga USEC at saka ASEC sa Department of Education, nahihirapan ba kayo makipag-coordinate o okay lang? Okay pa naman po, no, kasi iilang piling positions na lang naman po, no, yung nawala. At so far hindi yun ganun ka-crucial, no, doon po sa operation ng Department of Education. Like for example, of course, no, malaking bagay, no, si Yusek Michael Poa, no. Oo. But he serves as the spokesperson, no, for the Department of Education. Ngayon naman, no, parang hindi naman ngayon kailangan ng spokesperson dahil Tama. hands-on, no, si Secretary Angara, Oo, no. tama. And then we also have the incumbent undersecretaries and assistant secretaries na hindi naman nag-resign, no, kaya visible pa rin sa TV si Yusek Cabral, no, si Yusek Gonong, Oo nga. yan si Asek Briñas, no. So ganun po. Parang ang nawala, no, yung sa administration, ano, yan po, no. So hindi pa naman yan hindi masyadong concern, ano po, yung etong opening ng klase. Kasi sa opening ng klase po, talaga ang concern yung Undersecretary for Curriculum, no, which is, of course, no, Yusek Gonong, no. So, Yusek Cabral ay HR, no, and Organizational Development, no, at saka Regional Operations, Yusek Rebsi Escobedo. Kasi sa bandang operation ng pagbubukas ng eskwelahan, active pa rin naman sila at hindi kumbaga yung ibang posisyon ay hindi ganong yung Ka-involved, participation o ka-involved dun sa nangyaring opening of school. Chairman Benjo Tama Basas, po. maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ. Yes, Sir Dennis. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Ang chairman po ng Teachers Dignity Coalition, si Chairman Benjo Basas. Ronda Pilipinas. Magtatanong sana ako tungkol sa budget pero tsaka na. Okay, teka muna. Tayo babati na muna ng mayad na kaadlawan o kaadlawon sa tanang mga Boholano diha. Magsinadya at magkari na kamo sa Sandugo Music Festival with the hashtag Abante Bohol. Ayos ba? Ayos. O sa mga nahihirapang mag-isip nang ihanda sa maparating ninyong mga celebrations, siguradong mabubusog ang inyong mga loved ones sa Komeya. Mapa-anniversary, birthday man yan o simpleng merienda, tiyak na mabubusog ang pamilya sa Komeya Bihon, Palabok at Komeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya. Basta't busog ang buong pamilya at mga bisita. Ibig kong sabihin, Komeya 3Q Bihon. Masarap talaga. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isa pang report. Bangko Sentral ng Pilipinas may bagong gusali dyan po sa may Cotabato. Alamin po natin ang report ni Patrol 17, Jopel Belenio. Jopel? Simbolo ng malaking pagbabago sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ang pagbubukas ng bagong gusali ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa lungsod ng Cotabato. Pahayag ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. na senyalis ang bagong BSP building sa tiwala ng pamahalaan sa rehiyon at sa kakayahan ng mga mamamayan doon na palaguin ang socio-economic at socio-political sa kanilang lugar. Isa si Secretary Galvez sa mga panauhin sa ginanap na inaugurasyon ng bagong gusali na itinayo malapit sa Bangsamoro Government Complex. Malaking transformation aniya ito sa rehiyon na maituturing na ngayong trading, commercial at tourism hub na daan para sa tuloy-tuloy na pagsigla sa kanilang local economy. Siniguro naman ni BSP Deputy Governor Secretary Bernadette Romulo Puyat na kanilang palalawigin at palalawakin ang Islamic banking services doon para sa higit na pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ.
Patrol Report. Okay, tayo po'y magtatanong regarding dito sa lumabas na co-waranto na para kay suspended Mayor Alex Guo. Nasa linya po natin. Tingnan natin yung implikasyon. Tingnan natin yung implikasyon sa COMELEC o dun sa mismong bayan ng Bamban. Nasa linya po natin ang spokesperson po ng COMELEC, si Attorney John Rex Laudianco. Naku, best friend natin na to. Attorney, magandang araw po. Kumusta na po kayo? Magandang araw po, Sir Dennis, at sa lahat pong taga-subaybay ng Ronda Pilipinas sa DWIC. Good morning po. Yun. Attorney, magtatanong kami, mabilisan po. Ano ho ang magiging epekto nitong co-waranto na inilabas para kay suspended Mayor Alex Guo? Ito po ba yung, paano ho ba pagka hindi na patunayan na Pilipino siya, si Vice Mayor ang magiging mayor? O ibig sabihin, wala talagang naging mayor dahil hindi Pilipino? Paano po? Opo, bagamat ayaw po nating i-preempt po yung magiging desisyon nga po ng korte sa pagkakasampang ito dahil ito'y special civil action. Lumalabas po kasi pag ikaw ay nakuha warrant to proceedings at ito'y bunsod ng pagpa-file ng COC pagkandidato, it's as if po wala kang na-file na COC in the first place. Parang ganyan po ang mangyayari dyan. Although hindi naman po natin pine-preempt, dalawa po ang pwede maging desisyon dito. Pwedeng mabaliwala po yung kandidatura at ang mangyayari po, yung second placer ang siyang idedeklarang nakakuha ng pinakamaraming valid na boto. Pwede rin naman pong mangyari, na ang mangyari po niyan, natatanggal siya sa pwesto at may implement po yung ating succession sa local government code. So sa akin po, hintayin na lang po natin po ang desisyon po ng korte sa bagay po na ito. So parang ang mangyayari pala dyan, as if parang wala si Alice Guo, hindi siya nanalo at hindi siya kumandidato dahil yung susunod na mas mataas na bilang na sumunod sa kanya, siya ang magiging mayor. Parang ganon, attorney. Yan po yung isang pwedeng mangyari na kumbaga po yung second placer, it's as if hindi naging kandidato si Mayor Alice Guo. Yung isa naman po na pwede ring mangyari, i-deklara po talagang din na disqualify po siya at ang mangyayari po niyan ay yung kanyang vice mayor by virtue of succession ang magiging mayor. So ito po yung dalawang senaryo na pwedeng mangyari po dito. Kapano po pagka nagpadala po ng representative itong si Alice Guo, si Mayor Alice Guo sa proseso po ng NBI o ng otoridad, wala pa ho magiging desisyon ang COMELEC dito? Wala po kasi po ito pong pagpa-file ng co-warranto ay talagang nasa jurisdiction na po ng ating Office of the Solicitor General. Okay. Dahil po ang co-warranto proceedings ng COMELEC ay dapat maisampa within 10 days mula ng kanyang pagkakaproklama. Ang tangi na lang pong naiiwan sa COMELEC na jurisdiction po ngayon ay yung election offense. Kaya nga po kahapon kami ay nasa Bamban Tarlac para mangalap ng ebidensya kung meron ba talagang nalabag na batas panghalalan. So hintayin niyo po ito. Pwede po magkasabay-sabay yan. Yung pagka-cancel ng kanyang birth certificate, petition for co-warranto ng OSG, at kung sakali man po darating sa punto, ang COMELEC ay magsasampa ng isang criminal information for an election offense. Ayun, ang itatanong ko, anong magiging epekto at anong gagawin ng COMELEC pagka napatunayan na hindi siya Pilipino? Kasi parang may panloloko na nangyari dito, attorney. Tama po kayo dahil ayon po sa Omnibus Election Code kasi lahat po na naka-indicate, nakatagtak dun sa ating COC, sinusumpaan po yan. Pati yung kwalifikasyon, pati yung kwalipikadong tumakbo. At kapag ka po meron kang nilabag dyan, ang tawag po dyan ay material misrepresentation. Election offense po ito. May pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto. At ito'y mabigat, perpetual disqualification to hold public office. So ang punto pong ito ng COMELEC, nangangalap kami ng ebidensya. Kung merong makitang ebidensya at inaprubahan ng Commission and Bank, kami po ay magfa-file ng motu proprio complaint for material misrepresentation. Ano po ang next step? Magkakandak po kami ng preliminary investigation. Parang piskalya po ito at bibigyan ng pagkakataon si Mayor Guo na sumagot, mag-submit ng counter affidavit, magkanyang mga testimonya, ebidensya, at pagkatapos po nito, kung may probable cause talaga, mauuwi po ito sa pagsasampa ng kaso sa mga regional trial court. Nako, yung proseso po niyan, attorney, baka umabot hanggang next year na eleksyon, di kaya? Hindi naman po, inaasahan nga po namin sa araw po na ito, yung nag-technical examination kahapon ng fingerprint at handwriting, magsusumite na ng report sa Law Department. Inaasahan din po namin na yung Law Department po namin, within this week, ay magsusumite na sa Commission and Bank ng kanilang findings. Ang sabi nga po ni Chairman Garcia, kung matutuloy man sa preliminary investigation, baka matapos po ito hanggang September. Talaga po, ito po ay mabilis ang aksyon. Pero sabi nga rin po ni Chairman Garcia, matapos man ito, hindi matapos kung sakaling magpa-file ng COC. Alam ko po, yun ang susunod na tanong ninyo. Obligado po ang COMELEC na tanggapin yan. Ministerial po ang duty namin. Pero hindi po ibig sabihin na wala pong gagawin na aksyon o kaya po ay hindi ibig sabihin walang magsasampa ng kaso laban po sa kanya. Hanggang walang desisyon na lumalabas, pwede pa rin siya mag-file?
Tama po. In fact nga po, kahit nga po may lumabas na desisyon, kasi po ang proseso po dyan, Tama. kung sakali mang may desisyon na, final and executory, Yun. magkakaroon po kami ng administrative cancellation. Kung sakali man po, meron din po maaari mag-file ng petition to deny due course, cancel COC, at kung meron man lumapat po na desisyon na disqualified siya, ay isang petition for disqualification. Yun. So, anong nangyayari pala? Aside from the NBI o ang Senado, pati kayo pala nag-conduct din ng sarili nyong investigasyon na attorney, Comelec. Tama po, Sir Dennis. At sabay-sabay po ito pwedeng mangyari. Hindi naman po magko-conflict po yan. Dahil obligasyon din po ng COMELEC na tignan din po yung mga nasa posesyon namin kung meron talagang ebidensya na may nalabag na batas panghalalan. Yun. Attorney John Rex Lauchanco, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ. Mabuhay and God bless po. Maraming salamat po. Spokesperson po, official spokesperson ng COMELEC, si Attorney John Rex Lauchanco ng COMELEC. Ronda Pilipinas. Oh, naku, mag-alas 11 na. Baka kayo tumitira ng mga medyo hindi healthy na pagkain, ha? Dapat sabayan nyo yan ng isang supplement na natural. Hanap mo ba yung food supplement na natural at walang halong chemical? Aba, subukan mo na ang MX3 capsules. Siguradong safe itong inumin dahil dumaan yan sa US Clinical Trial at Nutrasource Analysis ng Canada. Proven ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya naman po, ano pang inaantay mo, ha? Bumili na, sumugod sa mga leading drugstores nationwide o kaya bumisita sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa 0918-888-8693. Ronda Pilipinas. Oras natin sa Pilipinas. Yon, 6 na minuto ba bago mag-11 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy yung mga balita. Samantala sa balitang sports naman, Filipino boxer Nesty Petesio pasok na sa round of 16 ng boxing sa Paris Olympics. At NBL nagsagawa ng coaching clinic bago ang paglarga ng bagong season sa Sabado po ito. Sports news mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sa latest medal tally, nangunguna pa rin ang Japan na may 7 gold medals habang ang Estados Unidos pa rin ang nangunguna sa may pinakamaraming medals na naiuwi na may 26 total medals. Samantala, nagsagawa ang National Basketball League o NBL ng Coaches Clinic kahapon sa Santa Ana Multipurpose Hall sa lungsod ng Taguig. Isinagawa ang Coaches Clinic na dinaluhan ng mga NBL game officials at team coaches upang maging mas maalam pa sa panuntunan ng laro at ng liga. Pinangunahan ni Edward Aquino, NBL Vice President for Basketball Operations, Tom Ilaw, NBL Supervisor for Officials at Commissioner Rose Montreal. Magbubukas na ang 2024 NBL President's Cup sa darating na Sabado at unang maghaharap ang Tikas Kapampangan kontra sa Sulong Zambales at Batang Gapo. Mapapanood ang opening ceremonies at opening match sa Agosto 3, alas 4 ng hapon, live at exclusive sa Alio Channel 23. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Hindi lahat ng bagay kailangan mong pakialaman. Matuto kang rumespeto ng privacy ng iba para hindi ka matawag na pakialamera. Sabi nga nila, 'di ba? Mind your own monkey business. Pero alam mo yung mga pakialamero, pakialamera, yan ang madalas na napopromote. Nasa action na mode kasi ang mga yan, no? Pero pagka hindi tayo pinayagan, wag na nating ipilit.
Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayan na po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, To Passion with Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antinor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.